Sa Ebanghelyong binasa, narinig natin na ang tawag ni Jesus kay Nicodemo ay guro ng Israel dahil siya ay isang Pariseyo. At dahil siya ay isang Pariseyo, mataas ang kanyang kaalaman. Dahil siya ay isang Pariseyo, siya ay lamang sa mga ordinaryong Hudyo. Dahil siya ay Pariseyo, kabisado niya, eksperto siya sa batas ni Moises. At siya ay iginagalang at tinitingala ng maraming Hudyo. Yun nga lang sa mga simpleng bagay na sinasabi ni Jesus tungkol sa ihip ng hangin, hindi maintindihan ni Nicodemo. Kaya nga sabi ni Jesus, guro ka pa naman ng Israel, pero hindi mo alam ang mga bagay na ito. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang mga bagay na sinasabi ko tungkol sa sanlibutan, papaano mong paniniwalaan ang mga bagay na ikikwento ko tungkol sa langit? Madalas ito po ang nagiging problema sa mga tao na alam natin na mataas ang kaalaman. Marami ang nalalaman tungkol sa mga bagay. Minsan sila yung mga mahirap nating kumbinsihin tungkol sa mga bagay tungkol sa Diyos. O di kaya, ito yung mga tao na marami na ang karanasan. Mahirap nang kumbinsihin at ipaliwanag sa kanila yung mga simpleng bagay tungkol sa Diyos. At madalas, hindi po ito ibang tao. Minsan tayo po ang pinatutungkulan ni Jesus na mga tao na mataas ang kaalaman. Hindi man siguro sa pinag-aralan, kundi sa karanasan sa buhay. Marami na tayong pinagdaanan, alam natin ang mga kwento ng mga bagay tungkol sa mundo, at sa maraming pagkakataon, mahirap na tayong makumbinse sa mga simpleng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Maraming pag-aalinlangan ng ating ginagawa at iniisip. Iniisip natin, mahirap ibigay ang aking sarili sa isang bagay o sa isang tao o di kaya isa-isang pagkakataon dahil naranasan na natin ito before. At mahirap isuko ang ating sarili sa Diyos. Dahil iisipin natin, marami ang kailangan kong isuko kung ibibigay ko ang aking sarili. At marami na akong pinagdaanan na tulad nito na hindi ko na kayang isipin na kaya ko pang isuko ang aking sarili para sa Diyos. Sa pagkakataong ito sa Ebanghelyo, ipinaalala ni Jesus kay Nicodemo na ibigay ang kanyang sarili. Hindi ibaba ang standard, kundi tingnan ang kaloob ng Diyos at ang kamay ng Diyos na nangyayari sa kanyang buhay. At yun din po ang paalala sa atin ngayon. Tingnan natin sa ating sarili kung papaano gumagalaw ang Diyos. Kung papaano ipinakikita ng Diyos ang kanyang kamay bilang gabay sa ating buhay. At huwag nating isipin na ang mga nangyayari sa ating buhay ay dahil sa ay kaya nating resolbahin sa ating sariling kakayahan at talino. Para kay Jesus, ang iniisip ni Nicodemo, kaya niyang i-explain lahat. Parang sa ating panahon ngayon, mahirap paniwalaan ang mga himala dahil iniisip natin, mayroong explanation yan sa siyensya. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, kahit ang pagbuntis, pwede kang mabuntis na hindi ka nakikipagtalik sa isang tao. Sa pamamagitan ng injection lamang at ginagawa sa laboratory ang pagsasama ng itlog ng lalaki at ng babae. Sa panahon ngayon, ang siyensya kaya na ring maging Diyos. Ang tao, kaya na rin niyang maging Diyos. Kaya nga, napakahirap maniwala sa mga himala na nangyayari sa ating buhay. Siisipin natin, mayroon itong dahilan na pwedeng ma-explain ng siyensya. Nakakalimutan natin na kung saan tumitigil at ano ang limitasyon ng siyensya,
doon naman nagsisimula ang pananampalataya. Sa mga pangyayari sa ating buhay, karamihan nito, pwede siguro nating sabihin na kayang ma-explain ng siyensya, pero kinakailangan ng isang puso at isip na naniniwala at nananampalataya sa Diyos para lumalim ang ating pagkilala kay Jesus. Sa ating pagkilala kay Jesus, ang mga nangyayari sa ating buhay, hindi dahil sa siyensya, kundi dahil biyaya sila mula sa Diyos.